Hello, happy Sabbath po sa lahat. Kumusta na kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayon po ay araw ng Biyernes at tayo magpapatuloy sa pagbabasa sa second to the last, second to the last sa aklat ng Genesis. Pero bago natin ito pasimulan, tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, maraming salamat po sa inyo. Hinihilingan po namin ang inyong banal na Espiritu na samahan kami. Patnubayan upang ito po ay maunawaan po namin. Salamat pong palagi sa pagdidirig niyo sa aming mga panalangin. Ama, marami po kami pinagdadaan ng pagsubok. Hinihilingan po namin ang inyong paggabay at pagtunubay. Sana po sumamin lagi ang inyong banal na presensya. Samahan kami ng inyong malalakas at magagaling na anghel. Salamat po marami sa inyo at ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay mga kapatid, ngayon po simulan na natin ang pagbabasa sa aklat ng Genesis. Tayo po ay magbabasa na sa Genesis 49:1 hanggang 33. Pagkatapos tinawag ni Jacob ang mga anak niya at sinabi, magsiparito kayo dahil sasabihin sa inyo kung ano ang mangyayari sa inyo sa darating na panahon. Mga anak, lumapit kayo at makinig sa akin na inyong ama. Ikaw, Ruben, na panganay ko, ang kauna-unahan kong anak. Mas tanyag ka at mas makapangyarihan kaysa sa iyong mga kapatid. Pero katulad ka ng kumugulong tubig dahil hindi ka makapagpigil sa iyong pagnanasa. Kaya kasumiping sa aking asawang alipin, hindi ka nahihigit sa iba. Kayo, Simeon at Levi, na magkakampi, ginamit ninyo ang inyong armas sa pagmamalupit sa iba. Hindi ako sasama o dadalo sa pagtitipon ninyo dahil pumapatay kayo ng mga tao kapag galit kayo. At pinipilayan ninyo ang mga toro kapag gusto nyo. Susumpain ko kayo dahil ang inyong galit na pinakamalapit, pakihiwalayin ko kayo at ipangangalat sa Israel. Ikaw, Judah, pupurihin ka at igagalang ng iyong mga kapatid. Tatalunin mo ang iyong mga kalaban. Katulad ka ng batang leon na matapos hanapin at ang sisilain ay bumabalik sa kanyang lungga at doon magpapahinga at walang makapagtatangkang gumambala sa kanya. Patuloy kang mamumuno, Judah, magmula sa mga lahi mo at magiging mga pinuno. Kaya magbigay ng buwis sa iyo ang mga bansa at susunod sila sa iyo. Magiging sagana ang iyong lupain. Kaya kahit itali mo ang asno, malapit sa pinakamagandang talim ng ubas, hindi niya ito makakayang ubusin dahil sa dami. Gandaan po. Hindi niya ito makakayang ubusin dahil sa dami. Ang ganda. At kahit ipaglaba pa ang katas ng ubas, hindi ito mauubos. Ang galing, napakahitik siguro sa bunga nito. Kaya dahil sa masaganang katas ng ubas, magniningning ang iyong mga mata at masaganang gatas, higit na puputi ang ngipin mo. Ikaw si Bulod, maninirahan ka sa tabi ng dagat. Ang lupain mo ay magiging daungan ng mga sasakyan ng pandagat. Ang lupain mo ay aabot hanggang sa Sidon. Ikaw, Isakar, katulad ka ng malakas na asno, pero magpapahinga sa tirahan ng mga tupa. Titiisin mo pag-aalipin kahit na magpagpasanid ka ng mabigat at sa pilitang pagtrabahuin. Basta, mabuti at sagana lang ang lupain titirhan mo. Ikaw, Dan, pangungunahan mong mabuti ang iyong mga tao bilang isa sa mga lahi ng Israel. Magiging katulad ka ng mga makabandag na ahas sa tabi ng daan na tumutuklaw sa paa ng dumaraan na kabayo, kaya mahuhulog ang nakasakay dito. Pagkatapos sinabi ni Jacob, O Panginoon,
naghihintay po ako sa inyong pagliligtas. Nagpatuloy pa siya sa pagsasalita. Ikaw, God, lulusubin ka ng grupo ng mga tulisan pero gagantihan mo sila habang tumatakas sila. Ikaw, Aser, magiging sagana ka sa pagkain, aani ka ng pagkain at na para sa mga hari. Ikaw, Naphtali, katulad ka ng pinakawalang usa na nanganak ng magagandang supling. Ikaw, Jose, katulad ka ng mailap na asno sa tabi ng bukal o sa tabi ng bangin. Kaiinisan ka ng mga mamamana. Sa galit nila ay papanain ka nila. Pero palagi mo silang papanain. At ang braso mo ay patuloy na lalakas dahil sa tulong ng makapangyarihan Diyos ni Jacob. Ang nakapagbantay at ang mga bato at ang bato na kanlungan ng Israel. Siya ang makapangyarihan Diyos ng iyong mga ninuno at tutulong at magpapala sa iyo. Bibiyayaan ka ng mga ulan at tubig sa mga bukal at bibigyan kanya ng maraming anak at hayop. Ikaw, Jose, katulad ng mailap na asno. Ngayon, marami akong pagpapala labis pa sa kasaganaan noon ng mga sinaunang kaburulan. Naway matanggap mo ang mga pagpapalang ito, Jose. Ikaw ay nakahihigit kaysa sa iyong mga kapatid. Ikaw, Benjamin, katulad ka ng asong lobo na sumisila sa umaga sa kanyang nahuli para kainin at sa gabi ay pinaghahati-hatian ang natirang nasamsam. Silang 12 anak ni Jacob na pinagalingan ng mga lahi ni Israel. At iyon ang huling habilin ni Jacob sa lahat sa bawat isa sa kanila. Matapos habilinan ni Jacob ang kanyang mga anak, sinabi ngayon, sandali lang at makakasama ko na ang mga kamag-anak ko sa kabilang buhay. Ililibing niyo ako sa libingan ng aking mga ninuno doon sa kuweba na nasa bukid ni Ephron at Heteo. Ang bukid na iyon ay nasa Macpela. Sa silangan ng Mamre na sakop ng Kanaan, binili ng lolo kong si Abraham ang bukid na iyon kay Ephron para gawing libingan. Doon siya inilibing pati ang lola kong si Sarah at ang mga magulang kong sina Isaac at Rebecca at doon ko rin inilibing si Leah. Ang bukid at kuweba ay binili ng mga Heteo. Pagkatapos, nagsalita si Jacob sa kanyang mga anak. Nahiga siya sa at nalagutan ng hininga. At isinama siya sa kanyang mga anak na sumakabilang buhay. Sinama siya sa kanyang mga kamag-anak na sumakabilang buhay na. Napakagandang istorya. Napakaganda po. Si Jacob ay bago mamatay, siya ay nagtatagubilin sa kanyang mga anak na gusto niya maging maayos ang lahat. Gusto niya ang lahat ng kanyang anak ay lumakad sa lakad ng Panginoon. Nawa, mga kapatid, tayo ay maging gayon din. Ayusin po natin ang ating pamilya. Ayusin po natin ang lahat sa ating buhay. Sa pagtatapos po, tayo ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, maraming salamat po sa inyo. Salamat po sa napakagandang istorya nito pong aming nabasa sa aklat ng Genesis 49. At sana po ito ay maging gabay namin sa aming buhay. Maraming salamat po sa inyo, Ama, at pakipatnubayan nawa po niyo ang bawat sa amin. At nawa maging maayos ang lahat sa buhay namin. Ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Maraming salamat po sa inyo. Magandang gabi at happy Sabbath sa lahat.